Nagpagpag lang pala ng kalawang ang Knicks sa Game 1 na to kontra Cleveland eh. First quarter to third quarter, ang Knicks bagsak ang opensa. Mali ako, kahit fourth quarter nga eh, hindi makakuha ng magandang rhythm yung mga to. Halos umabot ng 22 ang lamang sa kanila ng Cavaliers hanggang sa kalagitnaan ng fourth quarter. Malalang choke lang talaga yung inabot nitong si Harden at Mitchell sa midway ng fourth quarter. Parang diring-diri itong si Harden, depensahan si Bronson eh. Mula sa 93 to 77 lead ang Cavaliers, biglang pumutok ang Knicks mula kay Bronson. Halos 44 to 11 run hanggang overtime ang ginawa ng mga yan. Sa regulation pa lang, tinapos na ng Knicks ang fourth quarter ay halos 30 to 8 run yung ginawa ng mga yan na mismong nakasira sa momentum ng Cavaliers. Sunod-sunod yung mintis. Talagang inalat ng sobra itong si Harden, kasunod niyan sila Mobley at itong si Mitchell. Naging stagnant ang isolation plays, bumagal ang ball movement nila at dumami ang turnovers. Si Mitchell may 29 points pero 26 doon bago pa yung fourth quarter. Pagdating ng crunch time, halos hindi na siya nakapag-create ng offense. Si Harden inabot pa ng igit, 5 of 16 sa field, 1 of 8 sa 3. Mas marami pang turnover, halos 6 kaysa sa field goal made niya na 5 lang. Hindi nila nakakontrol yung biglang pag-init nitong si Bronson sa dulo dahil gumawa yan ng 38 points kabilang ang 17 points niya sa closing stretch at overtime. Siya yung bumuhay sa comeback ng Knicks. Pagdating sa overtime kasi, dyan mismo nawala sa wisyo ang Cavaliers at na-outscored sila ng Knicks mula sa 14 to 3 run. Sobrang layo eh, mukhang pinaasa lang talaga itong Cleveland Cavaliers eh. Halos 5 player yung merong double digit points sa Knicks. Si Bronson lang yung umabot ng 30 plus points dyan. Yung 4 mula kay Josh Hart, Anunoby at Kat nasa 13 points lang at 18 points lang itong si Mikal Bridges eh. Kaya talagang itong si Bronson ang nag-take ng overtime game. Ang Cavs umabot sa 36 to 90 ang field goal attempts. Halos nasa 40% lang. Sobrang layo kumpara sa Knicks. Nasa 16 to 50 sila sa 3. Bumagsak sa 30% lang sa 3-point area. Kaya sobrang nahirapan yung mga to pagdating sa dulo. Hindi nila na-sustain ang momentum at efficiency nila pagpasok ng fourth quarter. Diyan mismo nakuha ng Knicks ang advantage eh. Sa closing stretch ng laro, ang Cavaliers nagkaroon ng sunod-sunod na turnovers. Umabot sila ng 19 turnovers plus bad possession habang umiinit si Jalen Bronson. Si Harden ang may pinakamalaking problema eh. Halos sa kanya nagmula yung 6 na turnover sa fourth quarter. Halos lahat yan galing sa crucial stretch ng second half hanggang fourth. At naging target siya nitong si Bronson sa depensa. Parang nandidiri itong si Harden dumepensa dito kay Bronson. Sa huling parte ng regulation hanggang overtime, ang Cavs tumira lang ng 4 of 18 sa field. Ang Knicks gumawa pa ng napakalaking run mula sa 18 to 1 run. Sa overall, tinapos ng Knicks ang laro sa napakalupit na 44 to 11 run mula sa late fourth quarter hanggang overtime. Diyan mismo nawala na yung Cavaliers. At base mismo sa mga report, kung mabibigo nga raw ulit ang Cleveland Cavaliers ngayon sa Eastern Conference Finals, siguradong bubuhayin nga raw ulit ng mga to ang potential sa pagkuha nila dito kay LeBron. Yan yung pinaka-possible nga raw na gawin ng Cavaliers, lalo kung makikita ng mga to na hindi talaga sapat ang roster nila para makakuha ng championship title. Wala rin talagang no choice eh dahil since umalis sa kanila itong si LeBron, hindi na sila ulit nakatungtong ng final since 2007 to 2018. Eto na lang ulit yung pagkakataon nila. Kaya kung mabibigo pa rin nga raw yung mga to, eto na yung panahon para nga raw mag-build ng mas magandang roster. Diyan nila mismo inuugnay itong si LeBron eh, na talagang may DNA nga raw at formula na sa bagay na yan. Kaya kung magkataon malaglag ulit yung mga to at mabigo sa Eastern Conference Finals, ang pinaka-option nila, ibalik itong si LeBron at iugnay sa mga youngster nila. Kaya maraming analyst ang naniniwalang kulang pa rin ang Cavaliers sa tunay na closer eh. Kapag dikitan o pressure ang game sa playoffs, kitang-kita na nagko-collapse sila. At mismong nangyari yan sa Game 1 kung saan nawala ang composure nila sa fourth quarter. Kahit malakas ang roster nila, may Donovan Mitchell, James Harden, Evan Mobley at Jarrett Allen, kulang pa rin sila ng veteran leader na kayang kontrolin ang laro kapag critical na ang possession. Diyan mismo pumapasok itong si LeBron. Kilala siya bilang isa sa pinakamalaking bagay ng araw at magaling magbasa ng depensa, magkontrol ng tempo at gumawa ng tamang desisyon sa playoffs. Diyan siya inaasahan ng Cavs at lalo ngayon sa Lakers.
Isa pang dahilan ang championship urgency ng Cavaliers. Bata pa sila Mobley at Mitchell pero nasa win now mood na agad yung franchise. Kaya kapag nabigo ulit sila sa finals ngayon, posibleng isipin ng front office na kailangan nila ng mas mataas na basketball IQ at mas malaking playoffs experience. Si LeBron yung pinaka-option nga raw ng mga yan. Walang no choice kung hindi habulin nila itong si LBJ at magdasal syempre kung pumasok yan sa free agency at yan yung pagkakataon lang nila kasi. Based sa mga report at ESPN at ibang mga league insider, nagsabing bukas talaga ang Cavaliers sa pagbabalik sa kanila ni LBJ. May mga reports din na nagkakaroon nga raw ng very real talks ang kampo ni LeBron at Cleveland Cavaliers nitong mga nakaraang buwan Based sa mga insider tulad ni Tim McHammon, malakas ang ramping speculation sa buong NBA ngayon na pwedeng bumalik si LBJ sa Cleveland Cavaliers para sa huling yugto nga raw ng karir niya at possible retirement tour kung mangyayari to mga pare ko sa susunod na season at yan yung aabangan natin syempre.